Hello po sa inyo. Kami po ay nakauwi na galing sa Davao. So kaninang 7 PM po kami nakauwi ng misis ko. Galing po kami sa Davao dahil umatid po kami ng expository preaching conference. Ito po ay conference para sa mga men pastors at saka sa mga ministry leaders o sa mga nagbabalak na maging pastor. And nandun po ako hindi dahil nagbabalak ako maging pastor, gusto ko lang pong matuto lalo patungkol sa expository preaching na alam ko pong napakalaking benefit sa loob ng church at lalong-lalo na po sa mga pastors at saka sa mga nagpi-preach, sa mga ministry leaders. At ang dami ko pong narinig, dami ko pong nalaman pa, dami ko natutunan, no? Ang ganda ng mga tinuro nila ng mga pastors, mga speakers, napaka edifying. And we know na kailangan yun ng even sa aming local church. And but that's not why I am making a video. The reason why nagre-record ako ngayon ay dahil meron na po akong gustong ibahagi sa mga sumusubaybay o sa mga sumusuporta, mga followers, in short, sa aming page, no? Gusto ko lamang pong ipaalam. I know na lahat po kayo, maybe hindi lahat, but the majority knows kung ano po yung focus ng page, ano po ang focus ng ministry ko. Yun po ang evangelism. At ang evangelism po ay humahayo, ipinapalaganap ang ebanghelyo ni Kristo, pinoproclaim si Christ, at inire-reach out yung mga lost sinners na sila ay makarinig ng ebanghelyo at makapagsisi sa kanilang kasalanan at sumampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, na magkaroon sila ng transformed life through hearing the word of Christ, through the gospel. Because sabi ni Paul, faith comes by hearing, and hearing the word of Christ, and the gospel is the power of God unto salvation. And this is a command of Christ to go out and preach the gospel to all people or to all nations. And yun po ay napaka-importante na gawain gawain ng isang iglesia. And that's why I'm doing it. That's why I'm evangelizing. I'm sharing the gospel because ultimately it is for the Lord. Ultimately, it is a command of our Lord, and if we really love Him, we must obey Him. So, kaya po ako nagwi-witness. And gusto ko pong isabihin na the reason why I'm evangelizing, ultimately, primarily, first and foremost, I'm doing it for the glory of God. Whatever we do, whether we eat, drink, we do it for the glory of God. Mapapansin natin yung eat and drink, yun yung pinaka-basic na gawain ng isang tao, even unbelievers. So we must do it for the glory of God. How much more sa ministry? Ministry should be for the Lord, not about ourselves, not for ourselves, but for the Lord, para po yun sa Kanya. Actually, sa Kanya talaga yan. So, ibinigay, in-entrust lang sa atin. Now, meron akong another reason kung bakit po ako nag-evangelize, kung bakit ba ako nagre-reach out. Ang common nating naunawaan sa evangelism is we are sharing the gospel to those who are not yet in Christ, those who never heard the gospel, no? Those who are unreligious people, or those who are people who are religious but they are from the other religions, no? But yes, tama po yun, i-reach out natin sila, i-share natin ang gospel sa kanila, but meron pa po akong isang reason kung bakit po ako nag-share ng gospel. And this motivates me. It motivates me, no? It motivates me then. Nakakatulong siya sa akin. Nagbibigay siya ng matinding concern sa akin. Not only sa mga unreligious, obvious people na hindi visible yung kanilang profession, no? Talagang makikita mo sa kanila na hindi sila
believer. Hindi sila follower of Christ. They are part of other religions. Hindi nila master si Christ. They don't know the gospel. They are unreligious. So talagang obvious na makikita mo sa kanila na they are not professing believers or followers. They are not Christians. In short, they are unregenerate people. On the other hand, maliban doon, kailangan din po nating i-reach out yung mga nagsasabing professing believers, professing Christians. And isa po yun sa mga kadahilanan. Isa po yun sa mga reasons kung bakit ako nagwi-witness din. And it motivates me because based on my experience, throughout my experience, marami na pa akong na-encounter na mga professing Christians. They profess to be Christians, but in reality, they are not truly Christians. Hindi talaga sila tunay na na-convert. They don't know the gospel. Meron na pa ako na-experience na even leaders, matagal na po sa church, they call to be a cell group leader, ministry leaders. But when I tried to ask them about the gospel, hindi po nila alam. Hindi po nila ma-pinpoint, hindi nila maituro kung nasaan ang ebanghelyo, anong mga passages ang tumutukoy sa ebanghelyo. So nakakalungkot po yun. And I think the reason why, mapapansin natin sa modern time natin ngayon, dumadami po ang mga nagsasabing they are Christians, hindi dahil part sila ng Roman Catholicism or part sila ng mga so-called Christian organization or religion like Jehovah's Witnesses or Latter-day Saints, but even sa loob ng evangelicalism, sa loob ng evangelical churches, they profess to be Christians, not because they know the gospel, not because they are transformed by the gospel, but dahil lang sa mga religious activities, dahil lang sa non-part sila ng isang church o umaattend sila. And I think you may not agree with this, but I think and I believe isa sa mga kadahilanan kung bakit tumadami ang false converts ngayon ay dahil sa tinatawag na pragmatism. Yung pragmatism ay sa pinakasimpleng definition ay kung ano yung gumagana, ano yung effective, ano yung nagbibigay ng positive outcome, ano yung nagbibigay ng kung ano yung effective. Yun yung tama, yun yung kailangang gawin, yun yung mas dapat tangkilikin ng isang iglesia. At marami po ngayon sa loob ng iglesia, ganito po ang philosophy. Ang pragmatism is a philosophy. It's an idea of thinking na kung saan, kung iniisip mo na itong isang gawain na ito ang magbibigay ng positive outcome, na kung saan dadami ang miyembro mo, na kung saan marami ang tatangkilik, madali nating ma-attract ang mga tao. Yun ang tama, yun ang good, yun ang best, yun ang approve. Pero mali po yun. And sadly, yun po yung nangyayari sa mga maraming churches ngayon. It is a subtle threat sa loob ng church, ang pragmatism. Gawain po yan ng marami ngayon na tinatangkilik nila. Hindi sila nakafocus sa expository preaching, hindi sila nakafocus sa word, hindi para mas lumalim ang kanilang pag-unawa. Wala silang mataas na pagtingin sa inspiration and authority ng Scripture. And so, mas pinili nila, mas tinangkilik nila ang mga pragmatic ways. Itong mga practices and ideology, itong mga philosophies. Instead na ang theology, ang good theology, ang sound doctrine, yung mag-guide sa kanilang Christian life, sa philosophy of their life, ang tendency, they choose pragmatism to guide their philosophy of life. And naapektuhan ang kanilang understanding sa Scripture. Naapektuhan ang all aspect ng kanilang buhay. How they decide, how they think, how they talk, and how they live. Kaya sa loob ng churches ngayon, sa loob ng
evangelicalism, marami tayong makikita na there are a lot of activities na ginagawa nila, but the gospel is not present. Solid preaching is not present. Or yung tinatawag na biblical expository preaching. Good theology is not present. Wala silang concern sa biblical theology, systematic theology, historical theology. Wala silang concern, malaking concern doon. Hindi yun yung focus nila. Ang focus nila, yung mga mata nila nakatuon sa dami ng miyembro, kung paanong madaling makaakit ng mga tao na pwedeng maging kabilang ng kanilang miyembro. Again, marami tayong nakikitang mga cults na ang daming miyembro, pero hindi yun nangangahulugan, hindi yun nagpapakita na nasa kanila ang katotohanan. Ang focus ng church is to proclaim God's word, God's truth. And the truth is nandito sa scripture. Yun dapat ang i-focus ng church. But sadly, kaya marami ang nagiging false converts. It's because of this thinking, this philosophy, this ideology, these practices na ginagawa ng mga churches na sinisimulan o ang nagpasimula din ay ang mga pastors na ang tawag din sa kanila, life coach or inspirational, motivational speakers na parang ginawa nilang business world ang isang church. Parang ginawa nilang isang gym, isang club ang church. Natatawagin mo yung pastor mo as a life coach, as a motivational speaker, inspirational speaker. Na wala pong mali doon kung it is outside sa spiritual context, but hindi po yan yung proper na sinasabi ng scripture. Hindi yan ang practices ang itinuro ni Jesus Christ at ang kanyang mga apostles. But again, the reason why dumadami, people would say na paayos tayo ng paayos, paganda ng paganda ang munod, dahil ba dumadami ang mga churches? Dahil ba dumadami ang nagpa-profess na believers? Dahil lang ba na-propagate ang gospel? Given na yan na na-propagate ang gospel. And mapropagate ang gospel even if the majority will persecute you. God can use even one person na maipropagate ang gospel even if the majority of people will be against sa ebanghelyo. Hindi titigil ang trabaho ng Diyos, hindi titigil ang proclaim ng gospel. But again, makikita natin ang maraming churches ngayon, yes, maraming churches kaliwat kanan, sa harap at likod, but it doesn't mean na talagang nasa kanila ang totohanan at isinasabuhay nila ang katotohanan. Ang gospel ay hindi nag-transform una sa kanilang mga perspective and thinking sa kanilang buhay dahil wala ang gospel, hindi present. Ang ginagawa ng churches ngayon, ng mga modern churches ngayon, ay kung paano dumami ang miyembro, paano maging successful sa buhay, paano maging mapabuti, paano magkaroon ng magandang reputation sa maraming tao. The focus is how to be a morally good person who is active, who is merong integrity, merong maayos na relationship sa mga tao. Of course, hindi naman yan mali. As a Christian, you should be doing that. Dapat meron kang character ng ganyan kasi yan yung bunga ng banal na spirito, to love, to have peace, no? To have joy in your heart, to have self-control, to be kind, to be gentle, faithful. That's the fruit of the Spirit, sabi ni Paul. Pero if ang nag-guide sa church ay yung philosophical thinking na no, we don't need to preach the gospel. We don't need to focus on the word. Dapat hindi isang oras. Hindi dapat matagal ang preaching. Dapat mag-focus lang tayo sa ating mga sarili, paano tayo magiging asensado sa buhay, paano tayo magiging
mabuting tao, maging maayos ang ating pamumuhay, paano manumbalik yung relationship mo sa kamag-anak mo, sa anak mo, sa magulang mo, paano ka maging good student, maging good boss, maging good employee. Pragmatism is truly a poison within the church. It is a chaotic, dangerous thing na nagbibigay ng chaotic atmosphere and environment sa church. Yes, a church can be united because of this thinking. Pwede magkaroon sila ng unity dahil nasa-serve yung kanilang mga lust and greeds, dahil nasa-serve yung kanilang selfish desires, their hidden agendas. But note this, that Prophet Jeremiah said that the heart is deceitful and desperately wicked. And the Bible never called us to focus on ourselves but to focus on God. But ang nangyayari ngayon, ang daming ginagawang unnecessary activities sa loob ng church na kung saan hindi nagbibigay ng real edification and sanctification sa mga believers. Sabi ng writer ng Hebrew, without holiness, no one will see the Lord. And makikita natin sa pattern ng kanilang answers, the way they give their answers sa mga questions, yung pattern ng kanilang pamumuhay, there is no truth, there is no holiness, there is no gospel. Kaya sa mga past experiences ko sa when I evangelize, there are a lot of those who call themselves born again believers. Part sila ng ganitong isang evangelical church. But yung answer nila napakalayo. Ang layo sa sinasabi ng scripture. Hindi sinasang-ayunan ng scripture. Meron nang one time nagsabi sa akin na hayaan na lang po natin ang ibang religion kasi tinitingnan din naman sila ng Diyos. And meron nagsabi na it's okay to murder a child. Abortion is okay. She is a professing believer. She is a professing Christian. She is part of a evangelical church. At meron ding mga umaamin na sila ay part ng LGBT community. But they are leaders. They are part of an evangelical church. And that's the saddest thing. Kung makakarinig ka ng ganun, malulungkot ka. Magbibigay sa'yo ng burden, magbibigay sa'yo ng lungkot na kung bakit nagkakaganito yung mga churches. It's one thing to rejoice na dumadami ang mga churches, dumadami maybe meron tayong freedom to do our part as Christians. Maybe may kalayaan tayo, nabibigyan pa tayo ng kalayaan, nagagawa natin ang mga Christian stuff, ang mga Christian thing, ang commandment ng Panginoon. May kalayaan tayo doon. But it is another to see na marami na kahit they profess to be believers, kahit established ang isang church, marami dumadami, hindi nangangahulugan yun na nasa kanila ang katotohanan and na na-transform sila sa katotohanan. Pwede ang isang church marami nga, pero hindi ibig sabihin na hawak-hawak nila ang katotohanan, na ang Panginoon nila ay ang Panginoong Hesus, kundi talaga ang Panginoon nila ay ang kanilang mga sarili. They violated the first and the second commandment. The first greatest commandment is to love their Lord, their God, with all their hearts, mind, soul, and strength, and to love their neighbors as they love themselves. But the saddest thing, walang ganitong regenerated heart na transformed na puso na kung saan merong desire na sundin itong dalawang bagay. It's because they are influenced by this pragmatic or pragmatism. Kung saan, kung ano yung mga techniques na o mga actions na very effective o desirable o napakaganda, sumasang-ayon sa kanilang mga
ah, mga kanilang gusto. So kung ano yung mangyayari, nakikita nila na, wow, ang ganda pala ng outcome. Ang ganda pala, very effective pala. Yun yung tinatangkilik nila. Doon sila nakafocus. Kaya nga, sabi pa ni John MacArthur, if it doesn't seem to work, it must be wrong. That's the perspective of someone who used this pragmatism. Kung ano ang gumagana, kung ano ang the best, kung ano ang attractive, doon sila. And therefore, nagkakaroon sila ng mababang pagtingin sa inspiration and authority ng Scripture, nagkakaroon sila ng mababang pagtingin. And worse, wala talagang pagtingin sa Ebanghelyo. Kaya kahapon, ang ganda ng napakinggan ko, it reminds me again na hindi lang hindi lang dapat tayo maging serious sa ating mga personal daily life, kundi maging serious tayo sa ating spiritual life, na sa loob ng church kailangan magkaroon ng seriousness sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Magkaroon ng expository preaching, maituro ang sound doctrine and biblical theology, ang good theology, kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, kung anong importance ng Scripture. Is it really the authority of our life? Is this the ultimate rule of our life as believers of Christ? O nagbibigay tayo ng mga additions, mga ibang revelations, mga ibang mga ideologies dinadagdag natin sa salita ng Diyos para magkaroon ng attraction sa ibang tao, para makita ng mga tao na, wow, ang ganda nito. So ang tendency when the church used pragmatism, ang tendency, hindi ang church ang nag-i-influence sa mundo, kundi ang mundo ang nag-i-influence sa church. And yun na lamang po yung nagbibigay sa akin, isa sa mga nagbibigay sa akin ng passion, ng burden to really evangelize, na sundin si Christ. Of course, ultimately, again, gaya ng sinabi ko, first and foremost, I'm doing evangelism, I'm doing this ministry for the glory of God, to glorify Christ, to glorify the triune God, because I love Him. If sabi ni Christ, if you love Him, you will keep my commandments, you will obey my commandments. So I'm doing this because I'm doing this out of love, hindi dahil napilitan. But isa rin sa mga kadahilanan is because nalulungkot ako. At kung tunay kong minamahal, kung tunay kong gustong i-express yung pagmamahal ko sa iba, at kung ito'y na-observe ko, hindi lang outside the church but even inside the church, ito yung nangyayari, then ano dapat yung kailangan kong gawin? Ano dapat yung gagawin ko? So medyo magulo kasi inahawakan ko po yung phone dahil nagja-charge po ako, so tinanggal ko po muna. So bakit kailangan gawin ito? Bakit? Because if I truly love the Lord and if truly love them, then kailangan natin silang i-reach out. Not only those who are into different religion or who are not religious people or religious person, but even those who profess to be Christians. Dahil hindi po natin pwedeng asahan na porket sinabi lang ng isang tao na he is a Christian, is automatically he is a true Christian na. Sabi ni Christ, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And sabi ng Matthew 7, that not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father in heaven. In fact, sabi niya pa sa following words niya, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demon in your name? Pero paano sila
yun ay nakafocus sa ginagawa nila para sa Panginoon. Pero papaano magkakaroon pa ng ganong gawain kung sa una pa lang, sa kanila pa lang mindset, sa perspective pa lang nila, hindi na na-transform, hindi na na-regenerate, hindi na bago because of the gospel. So kung ano yung pumapasok sa isipan nila, kung ano yung nasa isipan nila, kung ano yung perspective nila, then yun din yung gagawin nila. It will flow sa kanilang practices, sa ginagawa nila. So if pragmatism, yun yung nag-guide sa philosophy of life nila, sa theology nila, then yung application nila, yung ginagawa nila, will surely magko-contradict sa scripture. And napaka-chaotic po nito, napaka-dangerous, napaka-poisonous po nito. Hindi po ito magbibigay ng benefit sa church, hindi po ito magsasanctify sa church. Hindi po ito mag-i-empower sa mga believers, and ultimately hindi po ito magliligtas. Hindi po ito ang magtutulak sa iyo para ikaw ay maligtas. Dahil diniminish nila, dinigrade nila, minaliit nila ang gospel, ang salita ng Diyos, ang power ng ebanghelyo, ang trabaho ng banal na espiritu na sa kanyang pagkilos through faithfully preaching God's word ay kanilang minaliit, kanilang binaliwala, at nag-focus sila sa kanilang mga personal ideologies, mga pragmatic ways, mga kung ano yung maganda sa paningin ng marami. Doon sila. So it seems like not seems like, but they are using carnal means, worldly means to attract people. And so, kaya meron tayong mga nakikita sa loob ng churches, ginagamit yung mga worldly songs, binabago nila yung lyrics, pero yung song na yun ay galing sa worldly songs, inspired by worldly people, by worldly means, and then papalitan nila ng lyrics, Christian lyrics, o i-adapt nila yung mga networking strategies at ina-apply nila sa kanilang churches para daw dumami ang mahikayat, dumami ang madala, ang ma-snatch nila from the world. But how can they do that? Paano nila magagawang mai-snatch itong mga lost people from the world if they're borrowing the idea, the ideology, the practices, this pragmatism na galing din naman sa mundo. In fact, ang pragmatism ay nanggaling sa isang philosopher and psychologist na hindi spiritual person. Walang relationship kay Christ. So, napaka-importante po talaga na those who uphold sound doctrine and theology, those who have a high view of the scripture, yung foundation ng kanyang faith ay ang gospel. Napaka-importante na i-reach out itong mga taong ito na maybe they are part of these modern churches, these churches na kung saan nakafocus sa numbers, not nakafocus sa quantity and not the quality, nakafocus sa business and not holiness, nakafocus sa friendship and not biblical evangelism, nakafocus sa sarili, hindi sa Diyos, nakafocus sa testimony, personal testimony, at hindi sa gospel. That's one of their ways. They are using their good testimonies para i-lure, para i-manipulate, i-condition sa kanila mga mind na, wow, ganun pala yun na-experience niya. Nagkaroon siya ng sasakyan.
umasensyo siya, gumanda yung kanyang relationship sa magulang niya, naging mabuting estudyante siya, uh, umasenso ang kanyang ginagawa, naging successful siya sa kanyang position, sa kanyang ginagawa. Ganun ang mindset ng isang pragmatic church. Ganun ang mindset ng isang church na hindi nakafocus sa word. And yun na lamang po yung ikinalulungkot ko, and it challenges me and it motivates me as well na talagang ipalaganap ang gospel. And salamat po sa mga kapatiran na nag-i-encourage po din, ini-encourage din po nila ako na magpatuloy gawin ito dahil ganun din po ang ginagawa nila. And kung sila po, ini-encourage nila ako dahil ginagawa din nila yun, ganun din po ang gagawin ko sa inyo. I encourage you, brothers and sisters, to go out, to share the gospel. Use whatever means. Gamitin niyo po kung anong meron kayo, yung mga resources. Gamitin niyo po kung ano yung mga resources ninyo. Gamitin niyo yung pera ninyo, gamitin niyo yung kung ano man po ang pwede niyo gamitin. Gamitin niyo ang kung meron kayong mga ibang resources na pwede ninyong magamit para maipalaganap ang ebanghelyo. Kung marunong po kayo, magaling kayo sa technology, use technology to propagate the gospel. If marami kayong kayo ay writer, then use that ability. Use the skills. Gamitin ninyo para ma-propagate ang gospel. Hindi yung gagawa tayo ng mga ibang worldly means, or gagamitin natin ang mga worldly means para i-guide yung ating philosophy of life, yung ating theology, yung ating gawain sa church. Pipili tayo ng kung ano yung mas effective. Hindi tayo nagpo-focus sa gospel. Hindi yung goal natin ay para ma-proclaim ang gospel. Huwag nating hayaan na mas lumaganap pa itong ganitong pangyayari. But I know na hindi ito mapipigilan. But sa ating part, gawin natin ang ating responsibility na tayo ang gumawa nito. Kung hindi ito ginagawa ng iba, tayo ang gumawa nito. The days are getting evil. And marami po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. And I don't believe na paganda ng paganda. Yes, merong mga circumstances na gumaganda. Pero hindi na, if kinikriticize tayo dahil merong mga group of believers na iba yung pananaw nila sa end times, na kung ini-interpret nila yung mundo dahil sa merong nangyayaring mga negative mga negatibong nangyayari sa mundo, kung ini-interpret nila and then nire-relate nila sa kanila eschatological view, kinikriticize na rin sila, then it's also unfair, and ganun din ang ginagawa natin. If kung merong mga magagandang bagay na nangyayari sa mundo and then ini-interpret natin at nire-relate natin sa eschatological view natin para maging evidence, para makita na ito yung totoo. No. Just observe kung ano nangyayari. Yes, may kalayaan ng church, dumadami ang churches, but just observe kung ano nangyayari sa loob ng churches. Hindi nila tinatangkilik. Marami ang hindi tumatangkilik sa salita ng Diyos. Marami ang mababa ang pag-unawa sa ebanghelyo. Marami ang nagsasabing Christians but they don't know the gospel. And maliban doon, marami din ang yung double standard yung kanilang life. They want to belong with Christ, and at the same time they want to belong in the world.
Gusto nilang ipagsama yung dalawa. But again, Christ warns the church. Christ warns the people na we cannot serve two masters. We cannot combine them. We cannot join them together. Hindi natin may paghahalo ang tubig at ang langis. Ganon din po ang world and ang church. Ganon din po ang sheep and ang goat. Ise-separate at ise-separate yan ng Panginoon. Hiwalay po yan. So, again po, ang isang church na nakafocus sa mga pragmatic ways, or ang isang pragmatic church, ay mas pinipiling i-emphasize yung mga worldly means. Mas pinipiling i-emphasize yung kung ano ang mga practical results, yung outcome, kesa i-emphasize ang scripture, i-emphasize ko ano ang sinasabi ng scripture. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, they depreciate preaching. Hindi talaga mataas yung pagtingin nila sa salita ng Diyos. They remove the scripture. Instead, they choose their own so-called books. May nagsabi nga na mas pinili nilang gamitin ang mga business books kaysa ang salita ng Diyos, kaysa ang Biblia, para maging basehan ng kanilang paglago sa scripture. Hindi talaga nila pinagkakatiwalaan kung ano sinasabi ng scripture, because they are afraid of persecution. They are afraid na sila'y tingnan na konti. They are afraid sa circumstances. They are afraid. Sila yung tinutukoy ni Jesus Christ sa kanyang parable of the sower. Sila yung tinutukoy ni Jesus Christ na yung heart nila ay hindi talaga tunay na bago. Hindi sila yung good soil na tinutukoy ni Christ doon. Sila yung first, second, and third soil. When the persecution comes, o yung una, kinain ng ibon, hindi na agad tumurok, hindi nagkaugat yung kanilang pananampalataya. These people are still worldly people. Worldly people who are using carnal means to attract carnal people as well. And so, nakafocus sila sa mga self-help books. Probably, mayroong mga churches na ginagamit nga yung books ni Jordan Peterson as one of their bases. They are using even those mga teachers na mga psychologists, mga philosophers, na kung kung titingnan naman natin ay hindi naman talaga sila sumasang-ayon sa scripture, but they are using them as if they have the authority na magbibigay ng benefit sa church. But the authority comes from the word of Christ, comes from the word, from the Bible. Yun ang kailangang i-preach. Yun ang kailangang i-proclaim. At kung magkakaroon ng problema sa loob ng church, ganun din na magkakaroon ng problema sa evangelism nila. Kung sa loob ng church meron ng problema because they are pragmatics, because they use worldly means, then sa kanilang evangelism, wala tayong may expect, kundi ang gagawin nila is just to attract people. They don't preach the gospel, they don't want to offend the people. They will create new forms or new things or new teachings na hindi galing sa teachings ng apostles. Hindi sila talaga naging devoted sa teachings ng apostles. Gaya ng sinasabi sa Acts na maging devoted sa apostles teachings. They are more concerned about themselves. They are more concerned about the numbers, the quantity. They are more concerned sa kung ano yung present situation, hindi sa eternity.
hindi yung may eternal value, hindi yung holiness, hindi yung gospel, hindi yung totoong mag-unite sa mga believers, which is sound doctrine. Dahil ang tingin nila, doctrine divides. So bakit pa natin ituturo ang mga doktrina? Just love. Just preach love. God is love. Pero kung titingnan natin, ang sinabi ng scripture, time to time, hindi love, love, love. Or God is love, 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 love. Hindi po ganun. Ang in-state ng scripture is God is holy, holy, holy. Holy, 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 the Lord God Almighty. Sabi nga ni Prophet Isaiah, chapter 6, verse 5, sabi niya, woe is me, for I am lost. For I am a man with unclean lips, and I dwell in the midst of a people with unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Throughout the scripture from Genesis to Revelation, pinapakita ng salita ng Diyos kung gaano kabanal ang Diyos. Kaya magkaroon talaga dapat ang iglesia ng malalim na pagtingin sa kabanalan ng Diyos, kung sino at ano siyang klaseng Diyos. He is a holy, just God. And kung holy siya, concern niya yung holiness ng church, yung purity ng church, yung faithfulness ng church sa pag-handle ng salita ng Diyos. But any churches today are no longer churches. They don't use the scripture, they don't preach the scripture, they don't proclaim Christ because they just want na dumami sila. And so I encourage you to have your studies, let's read together. Palalimin natin ang kaalaman natin sa salita ng Diyos. If you're able, just purchase books na makakatulong sa iyo, yung solid books na nagtuturo ng sound doctrine, and ipalaganap natin ang gospel. Maging gospel saturated tayo, maging gospel driven tayo sa lahat na ginagawa natin. And when we evangelize, dahil punong-puno tayo ng gospel at gospel ang ipoproclaim natin, at hindi ang mga worldly means, hindi ang mga shallow theology, mga shallow words na parang nag-uplift lang, nililift up lang yung emotions, manipulate lang yung mga minds ng mga tao. We must stick to the Word of God. Our focus is to proclaim the gospel and to uphold, to guard the good deposit entrusted